Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at namunga Gospel Reflection. Ngayon ay February 18, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 6, verse 1 to 6, verse 16 to 18. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapag-ibabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong salid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa panahon ngayon, parang lahat kailangan ipakita. Kapag may ginawa kang mabuti, post agad. Kapag tumulong, picture muna. Kapag may sakripisyo, kailangan may makaalam. At minsan, hindi natin namamalayan ang tanong, yung hindi na yung tinatanong kung tama ba ito. Kundi ang dapat siguro ay, mas madalas anong tinatanong natin, nakita ba nila? Sa gospel natin ngayon, dahan-dahang sinabi ni Jesus na hindi lahat ng mabuti ay kailangan makita ng iba. Kaya nga, sa gospel natin, tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad tungkol sa tatlong bagay: pagbibigay ng limos, panalangin, pag-aayuno. At sa bawat isa, iisa ang paalala niya. Ano yon? Huwag maging pakitang tao. Huwag gawin para mapansin ng tao. Hindi ibig sabihin ni Jesus na mali ang gumawa ng mabuti. Hindi rin mali ang magdasal o mag-ayuno. Pero dapat nating suriin, bakit mo ba ito ginagawa? O para kanino mo ba ito ginagawa? Hindi kinukontra ni Jesus yung mga religious obligation na inayos ng mga Hudyo. Pero ang gusto niyang malaman, gusto niyang idirektang pag-isipan, ano ang nasa loob ng puso. May mga tao noon na gustong makita ng iba ang kanilang kabanalan. Very loud kung magdasal. Halatang halata yung pag-aayuno. In public, yung kanilang kabutihan. Pero anong sabi ni Jesus? Ang ama mo na nakakakita sa lihim, siya ang gaganti sa iyo. Kung ito ay
isasalabat natin sa ating pang-araw-araw na buhay, minsan gusto lang naman natin na ma-appreciate. Gusto nating mapansin ang sakripisyo natin. Okay lang yon, normal lang yon. Pero minsan, nawawala ang tunay na dahilan kung bakit tayo gumagawa ng mabuti. Let us ask ourselves, nagdarasal ba tayo dahil mahal natin ang Diyos? O dahil gusto nating magmukhang banal? Lalong-lalo na ngayon, panahon ng Kwaresma, Ash Wednesday. Gustong-gustong ipakita yung krus sa noo. Gustong-gustong i-post sa Facebook. Para ano? Tumutulong ba tayo dahil may malasakit tayo o gusto nating palakpakan tayo ng mga tao? Ang paalala ni Jesus ay simple pero malalim. May mga bagay na mas lumalalim kapag ginagawa ng tahimik. May mga dasal na mas totoo kapag walang audience. May mga sakripisyo na mas banal kapag walang palakpakan. Ang tunay na relasyon sa Diyos ay hindi based on performance and audience impact. Ang tunay na relasyon sa Diyos, ito yung ginagawa natin ang mga bagay na ito kahit walang nakakakita. Kaya, paano natin mai-apply ang gospel ngayon? Especially ngayong Ash Wednesday, gumawa ng mabuti kahit walang nakakakita. Tulungan ng iba nang walang inaasahang kapalit. Pangalawa, maglaan ng tahimik na oras sa panalangin. Hindi lang kapag may problema, kundi bilang pakikipag-usap sa Diyos. Kahit sa mga simpleng gawain, pwedeng manalangin. At panghuli, matutong maging simple sa kabutihan. Hindi kailangan lagi ipakita yung bawat mabuting gawa. Hayaan mong ang Ama natin sa langit ang magantimpala sa atin. Let us pray. Panginoong Jesus, linisin mo ang aming puso. Tulungan mo kaming gumawa ng mabuti hindi para sa palakpak ng mga tao, kundi dahil pakikibahagi namin ito sa iyong sakripisyo. Dahil mahal ka namin. Turuan mo kaming manalangin sa katahimikan, maglingkod ng may kababaang loob, at magmahal ng walang inaasahang kapalit. Nawa, ang aming pananampalataya ay maging totoo at malalim, nakikita man o hindi ng iba. Amen. Friends, kung may kakilala kang pagod na sa pag-show off o naghahanap ng mas tahimik at tunay na pananampalataya, baka ito yung message na kailangan nilang marinig. Share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, sa ating mga GC. Minsan, isang simpleng share lang, nagiging paanyaya ng Diyos para lumalim ang relasyon ng isang tao sa Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagadua, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa. God bless us all.